Kamusta? Welcome sa ating talakayan. Ngayon, sabay-sabay nating sisilipin kung paano nga ba talaga gumagana ang gobyerno para sa ating lahat. Ating hihimayin ang mga pangunahing serbisyo publiko dito sa Pilipinas na aminin man natin o hindi ay bahagi na ng araw-araw nating buhay. Naitanong niyo na ba sa sarili niyo? Yung eskwelahan na pinapasukan ng mga bata, yung kalsadang dinadaanan mo papuntang trabaho, o yung health center sa kanto? Sino nga ba ang nasa likod ng lahat ng yan? Araw-araw natin silang nakikita, pero paano ba talaga sila naitatayo at napapanatili? Well, dyan na nga pumapasok ang gobyerno. Isipin nyo, ang pamahalaan ay parang isang malaking organisasyon na ang numero unong misyon ay alagaan tayo, ang mga mamamayan. Ginagawa nila yan sa pamamagitan ng iba't ibang programa at serbisyo na ididisenyo para tugunan ang mga pangunahing pangangailangan natin. So, saan tayo magsisimula? Siyempre, doon sa pinaka-pundasyon ng isang maunlad na bansa, ang paghubog sa isipan ng mga mamamayan. Pag-usapan natin ang edukasyon. Ito ay isang napakahalagang investment para masigurong may sapat na kaalaman at kakayahan ang susunod na henerasyon. At kapag sinabing edukasyon, sino ba ang unang pumapasok sa isip natin? Siyempre, ang Department of Education o DepEd. Ang kanilang pangunahing programa, yung K-12 Basic Education Program na humuhubog sa pag-aaral ng milyon-milyong kabataang Pilipino mula pa lang sa kindergarten hanggang sa pagtatapos nila ng senior high. Pero, ang ganda dito, hindi lang iisang daan ang pwedeng tahakin. Para sa mga out-of-school youth at adults, nariyan ang alternative learning system. Para sa mga estudyanteng may special needs, meron tayong special education program. Nariyan din ang madrasa education para sa ating mga kapatid na Muslim at meron ding multi-grade education para sa mga liblib na lugar. Ang punto, walang dapat maiwan. Okay, mula sa isipan, lipat naman tayo sa pangangalaga ng katawan. Pag-usapan natin ang kalusugan dahil simple lang naman yan, di ba? Ang isang malusog na bansa ay binubuo ng mga mamamayang malusog din. Health is wealth, ika nga. Paano ba to ginagawa? Well, una, andyan ang National Health Insurance Program o PhilHealth na malaking tulong sa mga gastusin sa ospital. Meron ding complete treatment pack kung saan namimigay ng libreng gamot sa mga health center. Siyempre, nandyan din ang nationwide immunization para sa mga bata. At para maabot ang lahat, mayroon tayong programang Doctors to the Barrios na nagpapadala ng mga doktor kahit sa pinakamalayong lugar. Bukod sa edukasyon at kalusugan, may mga pagkakataon sa buhay na kailangan natin ng, kumbaga isang safety net, yung sasalo sa atin kapag may problema. Dito pumapasok ang social welfare at ang suporta para sa ating mga manggagawa. Para di tayo malito, may dalawang pangunahing ahensya dyan. Sa isang banda, andyan ang DSWD. Sila yung direktang tumutulong sa mga vulnerable, mga pamilyang nasa krisis, mga senior citizen at mga biktima ng sakuna. Sa kabilang banda naman, ang DOL. Sila naman ang nakafocus sa mga manggagawa, sa kanilang mga karapatan, paghanap ng trabaho at suportang pangkabuhayan. At itong mga programang ito talagang ramdamang epekto. Sigurado, pamilyar kayo sa 4Ps, di ba? Yung tulong pinansyal para sa kalusugan at edukasyon ng mga bata. Meron ding social pension para sa ating mga indigent senior. At syempre, ang mabilis na tulong kapag may kalamidad. Higit pa riyan, meron ding Sustainable Livelihood Program na nagbibigay training para makapagsimula ng sariling negosyo. Okay, pag-usapan naman natin yung mismong skeleton ng ating bansa, ang infrastruktura. Kasi isipin nyo, paano uunlad ang ekonomiya kung wala tayong matitibay na kalsada, tulay at mga gusali, di ba? At sino ba ang mga pangunahing builders ng bayan? Nangunguna dyan ang DPWH o Department of Public Works and Highways. Sila yung gumagawa ng mga kalsada at tulay. Pero hindi lang sila. Kasama rin dyan ang Department of Agriculture na nangangasiwa sa mga irrigation system na mahalaga para sa ating mga magsasaka. Siyempre, nariyan yung mga kalsada at tulay. Sila ang nagsisilbing ugat ng ating ekonomiya, nagkokonekta sa mga komunidad at nagpapadali ng kalakalan. At dito natin makikita yung koneksyon ng lahat. Yung mga public buildings na itinatayo, tulad ng mga paaralan at health centers, doon mismo nangyayari yung mga serbisyong pang-edukasyon at pangkalusugan na pinag-uusapan natin kanina. Nagkakaugnay-ugnay ang lahat. At para maprotektahan ang lahat ng ito, pati na ang ating mga komunidad,
Napakahalaga ng mga flood control system na nagliligtas sa atin mula sa pinsala ng baha, lalo na sa panahon ng tag-ulan. So, mayroon na tayong edukasyon, kalusugan, social welfare at infrastruktura. Ano pa ang kulang? Well, kailangan ng isang serbisyong magbabantay sa ating kaligtasan. Dahil walang saysay ang lahat ng magagandang programa kung hindi naman payapa at maayos ang ating kapaligiran. At sino-sino ba ang mga tagapagtanggol natin? Para sa mga banta mula sa labas at terorismo, nariyan ang Armed Forces of the Philippines. Para sa pang-araw-araw na kapayapaan sa ating mga barangay, andiyan ang Philippine National Police. Sa mga emerhensya tulad ng sunog, rumeresponde ang Bureau of Fire Protection. At kapag malalaking kasong kriminal ang pinag-uusapan, ang National Bureau of Investigation ang tumututok. Ngayon, matapos nating makita ang lahat ng ginagawa ng pamahalaan, ibalik natin ang tanong sa ating mga sarili. Paano naman tayo, bilang mga mamamayan, makakatulong o makikipagbahagi? At ang sagot, hindi kailangang maging komplikado. Nasa mga simpleng bagay lang yan. Una, yung pagsunod lang sa mga batas at alituntunin sa komunidad. Pangalawa, yung pagtitipid sa mga yaman natin tulad ng tubig at kuryente. At pangatlo, yung pakikilahok sa mga proyekto sa ating barangay. Sa mga simpleng gawain yan, nagiging bahagi na tayo ng pag-unlad. At para sa ating pagtatapos, iiwan ko kayo sa isang makapangyarihang ideya. Hango ito sa isang kasabihan na anuman ang ginawa ninyo para sa pinakamaliit sa mga ito ay para sa akin na rin ninyo ginawa. Kung iisipin, ang serbisyo publiko ay hindi lang trabaho ng gobyerno. Ito ay panawagan para sa ating lahat. Ang bawat pagtulong natin sa kapwa, gaano man kaliit, ay isang paraan na rin ng paglilingkod sa ating bayan.